Nagsimula ng kabahan si Ryomen Sukuna nang dahil lang sa na-intensify na si Gojo Satoru matapos niyang makapag-raise ng dalawang Black Flashes. Pati na rin ang kung paano winasak at inobliterate nitong si Gojo Satoru si Divine General Mahoraga gamit ang kanyang manual na activation ng Hollow Technique Purple. Ang pinakaunang beses na nakaramdam ng takot at kaba ang King of Curses. It is your boy Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ng Jujutsu Kaisen Chapter 235 spoilers and leaks. Wala nang paligoy-ligoy pa, right off the bat makita natin sa very first page na nawasak na nga completely itong si Agito, habang si Gojo Satoru naman ay unti-unti nang tumutubo pabalik ang kanyang kanang braso. Nang dahil lang asa ito na ang pangalawang beses na nakagamit ng Black Flash si Gojo Satoru, mas lalo siya nitong na-intensify dahil alam naman natin ang Black Flash ay nagagawa lamang ng isang sorcerer kapag sila ay nasa zone na. Meaning talagang habang tumatagal na gumagamit ka ng consecutive Black Flashes ay para bang patuloy na nag-accumulate ang iyong momentum. For this very reason, nakaramdam na ng takot at kaba ang King of Curses na si Ryomen Sukuna. Ito ang pinakaunang beses na nabanggit ng narrator na nakaramdam ng takot at kaba itong si Sukuna. This shows how menacing the Honored One is dahil kahit kailan wala pang kinatatauran itong si Sukuna, ito ang pinakaunang beses na makaramdam siya ng ganitong feeling. Hindi na nag-aksaya ng oras pa itong si Gojo Satoru, agad siyang nag-teleport instantly sa harapan itong si Mahoraga habang binibigyan na naman si Mahoraga ng isang napakasolid na Black Flash. Napatalsik nito si Mahoraga at hindi lamang yun, nag-teleport din siya sa harapan ni Ryomen Sukuna naman. Tinangka naman sanang i-counter nitong si Sukuna habang sinusuntok siya pero talagang nasa zone na ngayon si Gojo Satoru at na-block niya to ng napakadali habang humingiti pa. Itinapon niya ngayon si Ryomen Sukuna papunta kay Mahoraga habang nag-launch ng ika-4 na Black Flash. Ngayon alam naman natin kung ano ang nangyari ng pinakahuling tamaan ng Black Flash ni Gojo Satoru itong si Ryomen Sukuna, kaya alam na alam ni Sukuna na napaka-fatal kung tatamaan pa siya ng isa pang Black Flash. Nang dahil dito ginamit niya si Mahoraga para magsilbing meat shield para hindi siya tamaan ng direct contact ng Black Flash nitong si Gojo Satoru na naging dahilan naman kung bakit tumalsik sila ng napakalayo ni Mahoraga ng dahil sa impact. I'm telling you guys, wala nang inaaksayang oras dito si Gojo Satoru, nagsimula na siyang magkaroon ng chance para sa kanyang panibagong attack na inaakala and dine-expect naman itong si Sukuna na ang gagamitin ni Gojo ay ang kanyang curse technique reversal na red. But despite that, Ryomen Sukuna had a plan in mind. Iniisip niya na malapit na din namang makapag-adapt itong si Mahoraga sa kanyang red, kaya binabalak nilang tangkehin na din maging ang red para makapag-adapt na completely itong si Mahoraga sa curse technique reversal. Nagulat na lamang si Sukuna nang makita niyang hindi sa kanila itinutok ni Gojo Satoru ang kanyang red but instead upwards. Now although this seems para bang sketchy, hindi natin alam kung anong binabalak gawin ni Gojo Satoru, pero para kay Ryomen Sukuna, nagsimula na siyang kabahan at magpanik. Bigla siyang napasigaw ngayon habang sinasabihan si Mahoraga na gumawa ng paraan para hindi magawa ni Gojo Satoru ang kanyang binabalak. Hindi din naman nag-aksaya ng oras itong si Mahoraga, agad niyang hinabol ang tumatakbong red papunta sa taas para wasakin ito. And din dito na nila napansin na ang blue na pumatay kay Agito ay hindi pa completely nawawala and nananatili pa sa kung saan iniwan ito ni Gojo Satoru. Now if you think of it, makuha mo na ang gist kung ano ang balak gawin ni Gojo Satoru. Ayong nakalatag na nga ang blue at inilaunch na din niya ang kanyang red, ano ang susunod na balak niya? Walang iba kung hindi ang manual na activation ng kanyang Hollow Technique Purple. This way, hindi niya nakakailanganin magkaroon ng napakatagal na channeling time para ma-launch ang purple dahil kung meron na nga siyang blue at meron na siyang red, kailangan na lang niyang paglapitin or mag-create ng isang clash sa gitna ng dalawang orb na yon para makapag-create ng purple. Isang bagay na kinatakutan naman itong si Sukuna, kaya binigyan niya ng isang napaka-solid na order itong si Mahoraga na wag kaayaang magdikit ang blue at ang red. Nakalapit na si Mahoraga sa blue ni Gojo Satoru at balak na nitong wasakin ang blue sa pamamagitan ng isang napakasimpleng slash. Then bigla na namang nag-appear si Gojo Satoru sa harapan ni Mahoraga at binigyan na naman si Mahoraga ng napakasolid na suntok. Pero nang dahil lang nga sa kinakabahan na rin si Sukuna, hindi na niya inaasa ang lahat ngayon kay Mahoraga. Ginamit niya ngayon ang kanyang piercing blood or should I say piercing water para wasakin ang red naman ni Gojo. Therefore, hindi makakaroon ng clash sa gitna ng dalawang curse techniques. Pero sa pamamagitan ng napakasimpleng chant mula kay Gojo Satoru ay na-enhance niya ang kanyang blue at red na dahilan kung bakit hindi yun naapektuhan ng piercing water ni Sukuna. Nang dahil na nga sa hindi naging successful si Sukuna at si Mahoraga sa pagpigil sa blue at sa red, nagsimula ng mag-chant si Gojo Satoru para sa kanyang Hollow Technique Purple. Ang dahil dito nagkaroon ng konting diversion sa kwento, makakabalik tayo sa lugar kung saan naroon ng allied sorcerers habang makita nating humihingi ng tawad si Yuta Okkotsukai Kusakabe.
Nasabi niya na kung nangialam siya at kung nag-intervene siya sa nangyayaring laban ay hindi yun magagawa and mapupull off ni Gojo Satoru dahil magiging hindrance lamang siya at magiging hindrance lamang siya sa nagiging laban nila ni Sukuna. Now at this point, it's as if tinatanggap na nila na panalo na si Gojo Satoru. Matapos ang diversion na ito ng mga panels at matapos makumpleto ni Gojo Satoru ang kanyang chant para sa kanyang hollow technique purple, ay nagsimula ng mag-merge ang blue at ang red, therefore commencing the hollow technique purple. Within the activation of purple, magkakaroon tayo ng isang double spread page wherein makita natin kung gaano kalaki ang pagsabog na na-create ng purple ni Gojo Satoru. Maging ang napakalalaking mga buildings ay nag-appear as if napakaliliit na mga object na lamang. And most especially, ang Dharma Chakra wheel ni Mahoraga ay tumalsik na ng dahil sa impact. Now it only means one thing, na-eliminate na si Mahoraga. And not just that, makikita natin sa huhuling ilang page na ito na wasak na and torn apart na ang katawan ni Ryomen Sukuna. Napakaraming niyang sugat, napakaraming severe injuries at nawasak na din ang kanyang kaliwang kamay. Dito na nabanggit ni Kusakabe na dahil sa damage na na-intake nitong si Sukuna, hindi na siya makakagamit ng kanyang Mahoraga dahil napatay na nga ito at hindi na din siya makakagamit ng kanyang Domain Amplification. Therefore, wala na siyang counter para sa Infinity ni Gojo Satoru. And at the very same time, although merong konti and minor na injuries lamang si Gojo Satoru, hindi siya masyadong naapektuhan ng kanyang purple dahil yun nga yung kanyang curse technique. Therefore, meron siyang slight na immunity sa technique na kanyang ginawa. And for the very last panel, may kita natin ang isang napaka-solid na panel wherein sinasabi na dahil hindi na makakagamit ng Domain Amplification at ng Divine General Mahoraga ang King of Curses, Gojo Satoru wins the Battle of the Strongest. Now this is where I will confirm it. Gojo Satoru is the strongest. Mismo ang narrator na ang nagsabi nito and this is an unbiased statement. Though yes, the possibility na pwedeng mapatay pa rin si Gojo Satoru pero panalo na talaga si Gojo pagdating sa laban. Ang maaaring paraan na lang para manalo pa si Sukuna laban kay Gojo Satoru ay ang natatagong technique na hindi niya pa nagagamit, ang kanyang black box or maaaring ang iniwan sa kanyang gift ni Yorozu. Isang napaka-solid na chapter wherein nagkaroon ng highlight ang Honored One na si Gojo Satoru. Nakita natin dito kung paano niya pinull off ang isang napakatinding bagay. All of that while eliminating the two very strongest Shikigami sa Ten Shadows na si Agito at si Mahoraga, pati na rin ang pag-i-incapacitate kay Ryomen Sukuna. Now I can't blame Sukuna, hindi ko siya masisisi kung nakaramdam siya ng takot kay Gojo dahil kahit naman sino, diba? Kahit sino sa loob ng Jujutsu Kaisen verse, napaka common sense lamang na makaramdam ng takot sa Honored One. But due to this fight, nawasak na ang parteng ito ng Shinjuku. So ito pala ang binabanggit ng narrator sa previous chapter wherein sinabing in another 41 seconds ay mag-iiwan ng isang napakalaking scar si Gojo Satoru sa Shinjuku. Along with the conclusion ng napakatindi at napakalabang gera na ito sa gitna ng Honored One at ng King of Curses. But I guess this is where the chapter ends. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time, kaya wag mo na kalimutang mag-iwan ng like, ng subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the updated Weeb and I'll see you on the official chapter release review.